Kamusta po kayo? Hello, ayan. Maynard! Hello ka, Bong. Sige na ka lang, Bong. Sige na. Kanya, Bong. Dito ba yung pa-photo op sila? Ano ba? Yung papakilala muna natin. Yan. Maynard. Good afternoon po sa inyo. Hello, everybody. Good afternoon po sa inyong lahat and welcome dito sa presto ng Street Boys Reunion. God bless you all. Yes, magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga pala si Joey Alves. Good afternoon, everyone. I'm Joseph Dalion. Fresh from Dubai. Magandang hapon po. Ako po si Nico Manalo. Thank you very much po. Good afternoon po sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagpunta nyo ngayong araw na ito at nakakatuwa na yung dating nakikita namin nung nagsisimula pa lang kami nandito pa rin hanggang ngayon para sumuporta sila. Ito June, of course, ito Norman, doon sa dito. Maraming salamat po sa inyo. Hello. Magandang tanghali po. Totoo yung sinabi ni Kuya Jong, nandito pa rin yung mga kasabayan natin at yung mga nagulang po sa amin. At syempre meron tayong mga bagong mga kasama yan. Maraming po salamat sa oras na ibinigay niyo sa amin. Yeah, thank you. Bong, sa kita ka na pala. Kaya sa mga gusto mag-stay, nandito po ng 12 midnight. Sponsor, pwede niyo po siya interview exclusive. Pero nakakatuwa, syempre, lahat ng grupo, nakasama natin Gordy, even si Johnny, nag-uusahan yun, di ba? So, gaano kayo excited dahil magsasama-sama ulit kayo. After nun, bago kayo sumagot, introduce natin ang tao behind sa pagkakabuo nyo. Ang bumuo talaga the one and only Direk Chito Ronyo. Hi, Direk! Kasi si Direk, hindi makita. Ayun, boss. Ito kayo, boss. Alam na. Kaya nga sa akin na. Yes, Direk. Hello. Salamat. Welcome sa pagbabalik namin. How many years ago? And ako man yung pagpaniwala na reunion kami. But we will try kasi motto namin talagang laban lang. Sige na. Thank you. Thank you very much for coming. Ngayon na nagbabalik kayo, early 90s, nandiyan na, more than 30 years, Direk. 31 years. 31 years yan, o natatanda. Ngayon, konsehal ka na. Last term na actually. So, hindi ka na kumakandila? Hindi na po. Yung tatay ko po yung babalat. Okay. So yan, John, ang Bongala na 31 years, nandito pa rin kayo, magkakaibigan pa rin kayo. Yes, maraming salamat sa tanong dito, June. Well, yung saya ko, sobra-sobra. Kasi for 31 years, ngayon lang namin naisip na magkaroon ng reunion, no, hanggang hindi pa nabubura yung number namin sa kalendaryo, 31. At least nakapag-reunion kami and nakapagkasundo-sundo yung mga oras. No, kasi meron kami 4 na OFW. Meron kami 4 na OFW, si Joseph, si Spencer, si Michael, and si Sherwin, na nasa iba't ibang bansa. And nagtugma yung schedule, pumili silang lahat. So sabi namin ni Kuya po, I think this is the time na talagang ituloy na namin yung reunion since hindi na kami bumabata. And gusto rin namin, ito yung isang paraan para magbigay ng pasalamat sa lahat ng sumuporta sa Street Boys since day one. Ayun, totoo pala yung sinabi ni Kuya Jong. Yun nga may halong saya at lungkot. Kasi saya dahil after 31 years, nagawa na nga at mangyayari na nga. Yung lungkot, bakit kung naging 31 years, tsaka lang naisip gawin? Pwede naman mas maaga, di ba? Ngayon kasi nararamdaman namin sa rehearsal yung sakit ng likod. Kulang na nga lang kung kami ng sponsors ng mga salonpas, appointment, kaya nananawagan kami na FR. Yun, kamusta? Okay naman. Idagdag
dagdag ko rin, sa 31 years, ang sarap isipin na with Direk Chito Ronyo, wala po kami kontrata. Kumbaga, verbal lang yung mag-uusap namin na gagawin niya ang street course na ang sarap sa feeling na in 31 years, magkakasama pa rin kami hanggang ngayon. Sa usap lang po yun. At yung pagtayo sa amin ng Direk Chito bilang tatay-tatayan namin, lumagpas na po sa tatay-tatayan, naging lolo-lolohan na rin. Kasi yung mga anak namin, para mga apo niya na rin. At sa katunayan, every year, magkakasama kami niyan. May Pasko, may bagong taon, may mga birthday, magkakasama kami. Kumbaga parang hindi ko ma-imagine na ganun katagal. Ganun tagal siya magtitiis sa amin. At nandito pa rin siya, talagang sumusupport para sa amin. Negosyo po. Sa negosyo sa... Real estate po. Yeah. Real estate. And nagkaroon po ako ng negosyo rin na yung scooter po na nakatayo na electric. Nagkaroon po ako ng company na gano'n. Yun po. Tapos family na po, puro sa mga anak ko. Ngayon mas ko sa pagiging tatay. Ilan na anak? Dalawa po sa pangalawa. Tatlo po sa una. Mahirap pala magtanong ng mga anak. Tatlo po sa una, dalawa sa pangalawa. Ayan. Ako po si Joseph. Sa kalamanan ng lahat, ako po yung unang umalis sa grupo ng Street Boys. That was 98. Then, nag-settle po ako sa Dubai hanggang ngayon. And then my family is in Dubai. I work as an investor relation ng Dubai Holding, one of the biggest company in Dubai. Lahat ng mga real estate property group is under our company. And until now, please. So, marami na rin anak. Ano? Apat. Marami. Ayan. Ako naman po, simpleng business lang po. Paris po, tsaka Mayfield, tsaka cellphone accessories. Food business naman. Dalawa na po. Dalawang babae. Dalawang anak na babae. Ako dalawang babae. Pero si Joey yung nakasama rin sa Singapore, sa Universal Studios. For how many years? 11 years. 11 years sa Universal Studios. Okay. Ayan. Boss, kayo naman po. So yun, nag-start po, nung malis po ako noon for, may second pala muna dito sa Philippines with Lea Salonga, and then nag-tour po sa Asian Tour, and then after no, nagpunta po sa UK Tour, first national UK Tour, so for 4 years ginawa ko po yun, and then after that, nag-stay sa Philippines for 1 year, and then nag-Singapore po, Universal Studios Singapore for 13 years, yung 6 years po noon, performer, and 7 years yung assistant show director. So lahat po ng mga different shows doon, every Christmas, New Year, or Chinese New Year, and Halloween, sobrang biggest po yun sa Singapore. So ginawa ko po yun for 7 years, and then, after the pandemic, umuwi na po ako kasi meron na po akong family, which is yung 2 kids ko po is medyo bata pa, so 12 and 9 years old. And meron po kaming business dito. It's Liège Authentic Waffles from Belgium, but made in the Philippines, so we're so proud. And we kind of representing po yung Belgium. So, yung dun po sa business. So, meron po kaming branch sa Festival Mall, SM North, sa SM Mega Mall. Thank you very much. And Family Man, yun lang po. Business. Hello po, good afternoon. Taas mo. Hello po. Ako po, pinagkakabalan ko is mostly sa family. Tapos helping my wife dun sa business niya, which is yung sa skincares. Tapos, yun lang po. Thank you. Pinagkakabalan mo po. Bong and Jong na lang. Bong dito. Hindi, ano pakiramdam? Ano bang meron sa grupo? Bukod dun sa amin mga street tours, ewan ko, si Direk Chito talaga yung susi eh. Kumbaga kung paano niya siya tumayo bilang tatay namin. And then siguro na-adapt namin mga grupo.
ang sarap ng ipagmalaki. Hindi kami nag-away sa, especially sa pera. Kasi minsan naugan ng ano eh. Yes. Pero hindi namin, wala kaming gano'n. Kung ang kumetampuhan man sa grupo, siguro yung mga asaran, tapos sa kapikunan, gano'n lang. Pero yung friendship, yung brotherhood talagang solid talaga. Ayun. Yun ako ngayon po. Dati, nung nag-uumpisa kami, hindi pa kami kilala masyado. Kine-question namin si Derek Cito. Pero hindi namin sa harap-harapan ng kine-question. Sa sarili namin, bakit ang higpit? Bakit kailangan ganito kahaba yung oras? Umaabot kami ng 12 hours sa araw, sa rehearsal. Minsan kahit brown out, bibili lang ng kandila para may ilaw kami, diretso pa rin ang rehearsal. So minsan may mga umaangal na sa amin na ba't ganito kahigpit? Ngayon namin na-realize na yung disiplina pala napaka-importante sa bawat isa sa amin. Na yun ang hawak para tumagal kami. And siguro yung ginagawa din namin sa pang-araw-araw na buhay kagaya niya, hindi nawawala yung sayaw, exercise, may mga nag-Singapore, may mga nag-Miss Saigon. So, hindi nawawala. Kaya mayroon nagtuturo sa amin ng Zumba. So, hindi nawala eh. Kaya kahit pa paano, fit pa rin kami. So, nandun pa rin nung galaw, no? May marami pa rin nakakapag-tumbling. So, I think that yung key talaga is yung disiplina na binil sa amin ni Derek Chico. Na kine-question namin dati na bakit ganun ka? Bakit halos araw-araw? Even yung mga magulang namin, ano ba mapapala niyo dyan? Lagi na lang kayo, abono pa kayo dyan. Yung pamasahe, mahal ba? So ngayon namin na-realize ngayon na nandito lang kami ngayon sa estado and may ibang karir naman, pero marami pa rin mga humahanga. So yun, I think disiplina talaga yung like sinabi ni Sir Jong, na yung training namin before is kakaiba talaga dun sa mga ginagawa ng kabataan that time. So, para sa amin, para lang kaming sheep na si Boss ang nag-hurt sa amin through his guidance and also yung work ethics na hanggang ngayon, I'm sure makaka-relate kayo sa akin, yung work ethics and yung professionalism. Nadala-dala po namin ako, honestly, para sa side ko naman na nadala ko sa ibang bansa, sobrang na-share ko din yung work ethics, yung being professional sa trabaho. Mas nagustuhan ng ibang lahi yun. Kasi iba rin talaga yung Filipino na magtrabaho. And also for Consi Jong and Consi Bong, sobrang nila eh. Consi Bong, Consi Jong. Pag-isipan ko pa. Ay, nasabi ko na ba, nagpasa ko kasi. Diba? Wow, sorry. Sorry.